Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Nung nakaraan, nagsalita si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, si Bongo at si Bato de la Rosa ay malaking kawalan sa Senado. So marami po nag-react, di ba? Kahit tayo nag-react eh. Sabi nga natin, mukhang masama gising ni Senator Lacson. Bakit niya nasabi yun? Kasi alam naman natin na na walang bilang eh. Si Bato de la Rosa ilang buwan na nga hindi nagpapakita sa Senado. Ang sabi ko lang si Bongo, pwede. Kahit papaano meron itong ipinaglalaban. Lalong-lalo na yung kanyang mga pananaw pagdating sa kalusugan. So, maraming nag-react dito sa sinabi ni Ping Lacson. At meron pa siya sinabi. Ito pa. Ang sabi ni Ping Lacson na yung warrant of arrest na posibleng ilalabas ng International Criminal Court ay dapat munang idaan sa local courts ng Pilipinas. So, marami na namang nag-react. Ito nga po mga kababayan, si UP Law Professor Dean Mel Santa Maria nag-react po, pinalagan niya yung sinabi ni Ping Lacson na kailangan nga munang idaan sa local courts ng Pilipinas bago isilbi ang arrest warrant na posibleng ilabas ng International Criminal Court ICC laban kina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo na pinangalanan bilang mga co-conspirators sa drug war na pinatupad doong termino ni dating Pangulo at Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte. Sabi ni Dean Santa Maria, base sa kanyang pagkakaintindi sa batas, hindi na kailangang idaan muna sa mga lokal na korte ang arrest warrant na inisyo ng ICC. I believe it is no longer needed. The Constitution, the law, and jurisprudence allow the arrest. Sabi ni Santa Maria. Ipinaliwanag pa ng law professor na hindi ordinaryong krimen ang crime against humanity na kinakaharap ng grupo ni Duterte kaya ito ay maaaring baliwalain ng national borders. They are an affront to the conscience of all mankind. Because of this, the principle of universal jurisdiction allows and often requires the global community to act when local systems are unavailable or unwilling. Ayan mga kababayan, so nilecturean ni Law Professor Santa Maria si Senator Ping Lacson tungkol sa ICC arrest warrant. So ako nagtaka mga kababayan, bakit biglang naging ganun yung pananalita ni Senator Ping Lacson na sabi niya noong una, malaking kawalan si Bato at si Bongo sa Senado. Ngayon, yung arrest warrant dapat idaan sa local courts. So naano tayo dun na nagulantang tayo. Bakit sinabi yun ni Senator Ping Lacson? Tapos eto, mga kababayan, eto pa. Si Senator Bam Aquino. Sabi ni Senator Bam Aquino, dapat po yung mga trial po niyan, ideally dapat dito po talaga sa Pilipinas. Kasi yung mga biktima po ay nandito na rin po sa Pilipinas, no? At siguro po, yung hustisya sa mga bagay na nangyayari dito, maganda rin pong mangyari dito yung paghahanap ng hustisya. Pero syempre po, nire-respeto natin yung proseso na nangyayari po sa ICC doon po sa ibang bansa. So parang sinundan ni Senator Bam Aquino yung sinabi ni Senator Ping Lacson. Sabi ni Senator Ping Lacson yung arrest warrant dapat idaan sa korte. Tapos sabi naman ni Bam Aquino, yung trial naman ng EJK ay dapat dito gawin sa Pilipinas. Nako, so marami na namang nag-react dito mga kababayan. Marami na naman pong nagulantang. Kasi bakit sinasabi ni Ping Lacson yan? Ngayon si Bam Aquino naman. Ano ba nangyayari? Nagkakabaliktara na ba? Ang dami nga po nag-react Ito, basahin ko lang ilang comments dito Ito po yung mga nag-react.
Isinampa ng mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK ang kaso sa ICC. Kaya doon lilitisin. Ayon sa RA 9851, pinapayagan ng gobyerno ng Pilipinas na isurrender ng suspect sa International Court dahil sa crimes against humanity. So ganun din yung sinabi ni Mel Santa Maria, yung kanina. Yung sinabi niya naman dito kay Senator Ping Lacson. Di ba? Ganun din eh. Pinapayagan po yan ng sa prinsipyo ng universal jurisdiction. At kapag unable yung sistema dito sa bansa, unwilling, ang a-action dyan yung global community. So si Bam Aquino naman, okay naman sa kanya. Pero sabi niya, dapat dito sa bansa natin. Wala nga pong ustisya dito pagkalaban mo malalaking tao. Kaya dun dinala. Takot lahat ng politiko dyan kahit saan pa partido galing. Kagagawan din ng mga politiko yan kaya umabot sa ICC. Ito pa. The problem is with our judicial system na majority appointees pa nila. Kaya nga sa ICC na isampa ang kaso dahil hindi sila makasuhan dito. At kung may kabagalan man umusad ang kaso sa ICC, mahalaga ito ay umusad. Dito sa ating bayan, yung simpleng kasong kriminal na falsification of public document ay 6 na taon ngayong araw o ay hindi pa umuusad sa DOJ. Kung meron mang mabilis umusad yun ng Korte Suprema sa impeachment case ni Sara Duterte. Ito pa. Ideally, wala tayong magagawa kasi inihabla sa ICC dahil sa presidential immunity at presidential appointments ni Carton na hanggang ngayon, hindi ka na babasahin to. Magulo pa rin ang judicial system natin. At ito, nagtaka nga, what's going on your mind, Bam? Magiging patas ba ang hukom dito? Okay. So ito mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Pag-usapan natin. Bakit biglang parang nag-iba ng salita si Ping Lacson? Etong dalawa, si Bongo at si Bato de la Rosa ay talaga naman minority yan eh. Minority yan. Pero parang hindi naman sa pinagtatakpan pero parang lumalambot sila kay Bato at kay Bongo. Ngayon si Bam Aquino. Ganun din. Mga kababayan, huwag po kayo magagalit sa kanila. Huwag muna. Wala po kayong dapat ikagalit. Kasi mga kababayan, naisip ko lang to. Naisip ko lang po ito. Hindi ko alam kung totoo o tama. Pero naisip ko lang. Hindi kaya mga kababayan, kinukuha nila yung dalawa. Kinukuha nila yung dalawa. Si Bongo, kasi si Bongo, nabalita na nababaliktad eh. Di ba, nabalitaan na natin yun eh. Nabalita yan, babaliktad. Ngayon, si Bato de la Rosa, hindi kaya gusto rin nilang kunin. Isipin ninyo mga kababayan, yung dalawa, kumbaga, gipit. Kapag ikaw ay gipit, maghahanap ka ng kakapitan. Guys, hindi ko sinasabi ito nga yung sinasabi ko lang yung nasa isip ko. Hindi kaya ganito nga ang pwede mangyari o plano. Kung plano to, naku, patay na, ibinuko na natin. Hindi kaya plano ng majority na lumambot dito kay Bato at Bongo para etong dalawang minority na ito ay lumipat sa majority. Naisip nyo ba yon mga kababayan? Naisip nyo ba yon? Hindi kaya gusto nilang kunin etong dalawa para yung balak ni Cayetano na agawin ng kapangyarihan sa Senado ay hindi na mangyari.
Saka malabo naman talaga mangyari. Hindi naman po talaga mangyayari. Pero talagang talagang kukunin nila. Kumbaga parang ano na, yung DOA na. Parang wala na, hindi na talaga gagalaw. Wala nang pag-asa yung gusto mangyari ni Mr. 10K na maagaw ang Senate presidency kay Tito Sen. At yung minority magiging majority. Kapag nakuha yung dalawa, si Bongo at si Bato de la Rosa. Hindi kaya ganun mga kababayan. At kapag nakuha nila yung dalawa, si Bato at si Bongo, sigurado ang impeachment ni Sara Duterte. So, sa madaling salita, nagiging malambot sila kay Bato at kay Bongo para ilaglag ni Bongo at Bato de la Rosa si Sara Duterte. Naisip ko lang yan. Naisip ko lang po yan mga kababayan. Kasi nagtataka ako, bakit ganun ang salita ni Senator Ping at ni Senator Bam? Oh. Diba? Kasi mga kababayan, sa ngayon sabi nila, aminado naman sila na talagang malakas si Sara Duterte. So kinakailangan ngayon pa lang kumilos na sila para pababain ang popularidad ni Sara Duterte. Alam nyo guys, ito tanggapin na natin to at ito'y katotohanan. Kapag may nangyari kay Digong Duterte dyan sa The Hague at wala pang 2028, malamang yun ang magiging dahilan para talagang manalo si Sara Duterte. Kasi yung gagamitin nila yon para kumuha ng simpatya at talagang kukunin nila yung presidency. At malaki ang tsansa. Parang parang kasi gano'n ang mga Pilipino eh. 'Di ba kapag naapi, mas doon sila kumakampi. Ngayon, hindi mangyayari 'yon. Kahit ano mangyari, kahit magurgol si Duterte sa Daig, o kahit hindi naman magurgol bago mag-election sa 2028, etong impeachment ang talagang gaganyan si Sara Duterte. Kasi kapag na-impeach si Sara Duterte, hindi na siya pwedeng tumakbo bilang presidente at hindi na siya pwedeng humawak kahit anong posisyon sa gobyerno. Nagets nyo ba yung sinasabi ko? Nagigets nyo ba? Kasi nagtataka lang ako bakit ganun yung mga salita nila. Natanong nga si Robin Padilla maglilipatan ba kayo sa majority? Si Robin lang naman ang hindi eh. Si Robin sa tingin ko hindi papayag si Robin na maging majority. Bakit? Kasi merong usap-usapan na siya magiging vice president ni Sara Duterte. Ang dami na pong kumakalat niyan. Si nagsalita itong si Guanzon, ang suggestion niya, Sara Duterte, Robin Padilla sa 2028. Patay tayo dyan. Yung bansa natin, walang mangyari kapag nagsama yan. Oh. So, wag na natin isama si Robin, yung dalawa na lang. Kapag nakuha na majority si Bongo at si Bato de la Rosa, sigurado na hindi sila, yung majority hindi magagalaw, mananatili sa liderato si Ping Lacson sa Blue Ribbon at si Senator Tito Sen sa Senate presidency, sila pa rin ang hawak at mas lalo pang kawawa ang minority dahil merong tatlo na involved sa flood control anomaly. Si Jinggoy, si Joel, at si Chis Escudero. O, di wala na talaga. Wala na yung si Cayetano. Wala mangyari kay Cayetano. Yung pangarap niya maging Senate President, wala na. Hindi naman nila nagoyo si Ligarda Oh. So, hindi kaya ito ay galawang politika para talagang ilaglag si Sara Duterte para hindi na makatakbo sa 2028 at ma-impeach. Hindi naman natin sinasabi na gusto nating ma-impeach
Dahil nga, sinasabi nila sure win daw si Sara sa 2028. Hindi. Gusto natin ma-impeach Sara Duterte dahil gusto natin siyang managot doon sa kanyang ginawa sa confidential funds. Hindi niya maipaliwanag sa niya dinala. Ayun po yung grounds for impeachment. Hindi naman po ground for impeachment yung tatakbo siya bilang presidente at sigradong mananalo. Kaya lang sama-sama na po yan. Sanga-sanga na yan. Kapag na-impeach, tanggal sa pwesto, hindi na pwede tumakbo sa kahit anong posisyon, hindi na makakatakbo sa 2028, mananagot sa kanyang ginawa na graft and corruption. Yung nga binibintang sa kanya dahil sa kanyang paglustay sa confidential funds. So, sa tingin ko mga kababayan, ganun. Kaya huwag kayong magagalit kay Senator Bam Aquino. Huwag kayong magagalit kay Senator Ping Lacson. Kasi baka ganun ang gusto nilang mangyari. Para maging solid ang majority. Wala nang choice yung dalawa eh. Walang choice yung dalawa. Kakapit at kakapit yan. Kaya lang, maraming hindi mag-agree, syempre. Pero kung ang target si Sara Duterte, pwede. Di ba? Pwede. So, yan lamang po ay naisip ko. Hindi ko naman sinasabi na yun nga talaga binabalak nila. Pero pwede. Sige nga guys, kung agree kayo, sige nga comment kayo. Kung di naman kayo agree, mag-comment din kayo. Pero huwag niyo ako murahin. Lang naman yung nasa isip ko. Kung mali yung nasa isip ko, sa tingin niyo may mas tamang dahilan bakit ganun ang salita ni Bam Aquino at ni Ping Lacson, di sige. I-comment nyo po. Dito naman po sa Batang Maynila TOH, nagpapalitan tayo ng ng haka-haka. Nagpapalitan tayo ng ating mga pananaw sa nangyayari. So, yun lang yung pananaw ko. Kaya kung kayo po, meron kayong ibang pananaw, sige po, welcome po kayo na mag-comment dito po sa video ito. So, yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila TOH. Iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.